Alam ni Bjorn na delikado sila sa grupo ng adventurers na ito. Tinanong ni Bjorn si Misha kung susunod ba ito sa desisyon niya. Wala namang kontra si Misha at susunod siya sa kung anong mapagpayahan ni Bjorn. Hindi siya ganap na nakakasiguro at baka walang katuturan ang pag-aalala niya. Gayunpaman hindi niya maalis ang paghihinala sa mga adventurers na ito. Inaya na ni Bjorn si Misha na umalis na. Malungkot man ay handa itong sundin si Bjorn. Ayaw namang pumayag ng mga adventurers at sinabing masyadong delikado na ang lugar para sa kanilang dalawa. Para naman kay Bjorn ay mas delikado kung mananatili pa sila kasama ang mga adventurers na ito. Tila sinisigaw ng kanyang pakiramdam na may masamang mangyayari kung mananatili pa sila ni Misha. Sinabi ni Bjorn sa mga ito na kayanan nila ni Misha ang mga sarili nila. Inaya na rin niya si Misha na lumakad na sinang-ayunan naman nito. Habang papaalis ay may bigla na lang lumipad na palaso papunta kina Bjorn. Mabuti na lang at mabilis na nakapag-react ang ating bida at nagawa niya itong salagin. Nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Tama nga ang kanyang mga hinala na hindi pangkaraniwang mga adventurers ang mga ito. Mukha namang hindi alam ng isa sa mga kasamahan ng plunderers ang kanilang binabalak. Kini-question nito ang ginagawa ng kasamahan niyang nagpakawala ng atake. Pinagalitan naman siya nito at sinabing hindi niya ba nakikita ang kasuotan ni Bjorn. Isa itong mataas na uri ng kasuotan. Di mapigil ng matandang babae ang paglalaway habang iniisip kung magkano ang kikitain nila sa oras na mapasa kanila ang mga kagamitang ito ni Bjorn. Gayunpaman ay hindi pa rin makapaniwala ang kanilang kasamahan sa binabalak nilang gawin sa mga kapwa nila adventurers. Pinagsabihan naman siya ng kasama niyang nagngangalang Hans at sinabing kung ayaw nito ang nakikita niya ay tumabi-tabi na muna siya at wag nang makialam. Nakita din nila ang backpack na gamit ni Bjorn. Nang malaman nilang isa itong expandable backpack ay nadagdagan pa ang paglalaway nila. Sa sobrang mahal ng backpack na ito ni Bjorn ay hindi ito kayang kitain ng mga ito kahit magpakahirap pa sila ng buong taon. Buo pa rin ang paninindigan ng kasamahan nila at talagang hindi niya kayang gawin ang ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Pinapaalis naman na siya ng kasama niya dahil makakasagabal lang siya sa kanilang gagawin. Ang isa naman sa kanilang warrior ay handa na ring gumawa ng masama. Minsan na rin niyang nagawa ito at mukhang hinihingi ulit ito ng pagkakataon dahil kapos din siya sa budget. Nangangamba na si Misha kaya tinanong niya si Bjorn kung hindi pa ba sila tatakbo. Alam niyang din nila kakayaning makipagsabayan sa mga ito. Alam din ito ni Bjorn bukod sa dehado sila sa bilang ay pagod na rin sila sa walang humpay na paglalakbay. Hindi naman option sa kanila ang pagtakbo dahil merong scout o pathfinder sa kalaban kaya't siguradong madali lang silang matutugis ng mga ito. Meron lang siyang isang naiisip na paraan para malagpasan ang sitwasyong ito. Sinabihan niya si Misha na kinakailangan nilang magintay pa ng ilang sandali. Kinakailangan nilang mag-isip ng paraan para mapahaba ang oras. Naunawaan naman na kaagad ni Misha ang balak ni Bjorn. Pinahinto ni Bjorn sa pag-atake ang mga plunderers. Nais niyang pag-usapan muna nila ang mga bagay-bagay. Gusto niyang magkaroon sila ng kasunduan. Sinabi niyang maluwag nilang ibibigay ang lahat ng kanilang kagamitan kapalit ng kanilang kaligtasan. Iba naman ang naisip ni Miss ang plano. Iniwan niya sa ere si Bjorn at sinabing wala na siyang pake kung anong gawin nila dito. Pinunyag niya rin na isa siyang prinsesa ng isang tribo ng Beastmen. Kaya't kung hahayaan nila siyang mabuhay ay siguradong bibigyan niya ang mga ito ng malaking gantimpala. Iniisip ni Bjorn, kung seryoso ba si Misha o magaling lang talaga itong umarte. May paluha-luha pa kasi ito at napaka-kumbinsido ng aktingan niya. Kinabahan naman ang isa sa mga kalaban nang malaman na isang royalty ang pinagtangkon nila. Sinabi naman ng kasamahan niya ay kailangan lang nilang iligpit ang mga ito para wala nang magsusumbong sa kanila. Lalo namang ginanahan ang dalawang warrior ng malamang prinsesa si Misha. Iniisip nila na marahil ay may dala itong mamahaling bagay. Nagsimula ng sumugod ang mga plunderers. Nagawa pa nilang magpostahan kung sinong makakauna kay Misha. Ngayon ay di natatalab ang pagdedelay sa oras ni Bjorn. Kinakailangan na nilang lumaban kung ayaw nilang maging pataba sa lupa dito sa loob ng labyrinth. Sa gitna ng kanilang nalalapit na pagtutuos ay bigla namang sumulpat si Carnivoro ang six-trunk monster na kanina pa iniiwasan ni Bjorn. Lumabas sa gitna nila si Carnivoro. Nagulat naman si Hans kung paanong lumabas ang monster na ito gayong kakarating lang nila. Ang di nila alam ay pang-5 araw na ni Bjorn dito sa loob ng Witch Forest. Muli niyang inutusan si Misha na kumapit sa kanya. Nahihiyaman ay wala ng panahon pang magreklamo si Misha. Ang six-trunk monster na si Carnivoro ay hindi basta-basta nilulubayan ang target niya hanggang sa kadulo-duluhan. Kaya't ang pagtakas dito ay mukhang malabo.
Kaya't nakaisip siya ng magandang ideya. Nilagpasan niya ang Carnivoro at hinarap niya ang mga plunderers. Gagawin niyang pain ang mga ito at pagsasabungin sila ni Carnivoro. Wala nang nagawa ang mga ito sa bilis ng mga pangyayari. Pinalo niya sa ulo si Hans para malaipat sa mga ito ang agro ni Carnivoro, hindi makapaniwala ang mga plunderers sa mga naging kaganapan. Ngayong naulipat na sa kanila ang agro ni Carnivoro ay tuloy-tuloy na ang pagtakas ni Bjorn. Agad na nagcast si Carnivoro ng kanyang skill na tinatawag na Magic Mine. Isa itong area effect kung saan ang paligid ay malalagyan ng napakaraming magic landmines na hindi mo kita. Hindi na magawang kumilos ng grupo ng plunderers dahil alam nilang isang maling galaw lang ay katapusan na nila. Gustuhin man nilang habulin si Bjorn ay wala na silang magagawa kundi harapin sa ganitong sitwasyon ang Carnivoro. Nag-utos na ang kanilang leader na mag-focus muna ang lahat sa halimaw na nasa harapan nila. Hindi rin naman makakalayo si Bjorn at siguradong maabutan pa rin naman nila ang mga ito. Alam naman ni Bjorn na hindi kaya ng mga ito tumangke ng magic mines. Hindi gaya niya na sagana sa regenerations. Una pa lang ay alam na niyang kinakailangan niyang tapakan ang mga magic mines na ito kung gusto nilang makalayo sa lugar na ito. Habang tumatakbo ang dalawa ay napansin ni Misha na nakaapak na si Bjorn ng magic mines. Hindi naman ito iniinda ni Bjorn at patuloy pa rin siya sa mabilis na pagtakbo. Muli namang gumamit ng skill si Carnivoro at nag-summon siya ng mga hounds. Inutusan niya itong atakihin ang mga adventurers. Una nilang pinuntahan ang pinakamalapit na tao sa kanila si Hans. Kinagulat ito ni Hans at hindi na siya nakapag-react sa bilis ng pangyayari. Agad nang nalapas si Hans ng mga hounds ni Carnivoro. Hindi naman magawang umiwas ng mga kasamahan niya dahil inaalala nilang may matatapakan silang magic mines. Nagpakawala na si Carnivoro ng mga pag-atake gamit ang kanyang crossbow. Halos maubos ang mga plunderers sa pag-ataking ito. Habang tumatakbo naman sina Bjorn at Misha ay may nakahabol sa kanilang aso at ginagit nito sa paa si Bjorn. Ginamitan niya ang mga ito ng skill niyang flash explosion na siyang nagpatihil sa mga ito. Bigla naman nagkaroon ng kakaibang pakiramdam Bjorn. Pakiramdam niya ay nawalan na ng sensasyon ang kanyang kanang paa. Nagbigay ng warning ang system at sinabing may nawawalang bahagi ng kanyang katawan. Nawala na sa balanse si Bjorn sa pagkakawala ng kanang paa niya. Mukhang hindi na niya kaya pang magpatuloy sa pagtakbo. Gayunpaman, mabilis na nakapag-isip ng bagong plano si Bjorn. Inatasan niya si Misha para harapin si Carnivoro. Binato niya si Misha papunta kay Carnivoro na parang isang Pokemon. Kailangan niyang tapusin ito kaagad para mawala na ang mga summon niya at mawala na rin ang mga magic mines. Hindi naman nakapaghanda ang monster dahil masyado itong nakapokus sa mga kalaban niyang plunderers. Gamit ang kanyang buong lakas na gawang patamaan ni Misha si Carnivoro ng isang solidong atake na agad na tumalo rito. Ngayon ang kailangan na lang niyang intindihin ay ang mga plunderers. Pero nang ito'y kanyang tignan ay nakita niya na iisa na lang sa mga ito ang natirang buhay. Ang natitira na lang ay ang ginang na archer. Humihingi ito ng saklolo na para bang nakalimutan na niya ang mga kalokohang pinaggagawa niya. Malungkot man ay tinapos na siya ni Misha. Pumunta na siya kay Bjorn at nagbigay ng potion. Habang binubuhos ang potion sa paa ni Bjorn ay nangangamba si Misha na hindi na maibabalik ang paa ng kanyang kasama. Sinabihan naman siya ni Bjorn na wag nang mag-alala. Ang ganitong klaseng injury ay walang-wala lang sa kanya. Sa isang iglap ay nanambalik na ang kanyang paa. Kinagulat ito ni Misha paanong nagawa itong magpatubo ng panibagong paa. Kahit ang mga mamahaling potions ay di ito kayang gawin. Tanong niya sa kay Bjorn. Dahil sa Immortal Seal at Vampire Essence ay yak niya ang mga ganitong klaseng injury. Kung tutuusin ay di na niya kailangan ng potion, pinabilis lang nito ang proseso ng kanyang paggaling. Tinanong naman siya ni Misha kung anong klaseng nilalang ba siya at hindi man lang niya nararamdaman ang sakit na dulot ng paggamit ng potions. Ang dahilan nito ay ang mataas na mental strength ng mga barbarians. Maski si Einar ay hindi iniinda ang sakit na dulot ng pag-inom nito. Bukod pa doon ay may pain resistance si Bjorn. Huli na silang naghanda para lumakad. Kumuha na lang ng bagong bota si Bjorn galing sa mga napaslang na plunderers. Mabuti na lang ay mayroong nagkasya sa kanyang paa. Kinakailangan na nilang umalis bago pa lumabas ang susunod na Carnivoro. Nagtataka naman si Misha kung paanong nalaman ni Bjorn na mga plunderers ang kanilang nakaharap. Isa sa kanila ay may pangalan na Hans. Bukod doon ang lahat ay purong kutob na lang ni Bjorn. Pasalamat na rin sila at dahil doon ay nakaligtas sila sa kapahamakan. Nagulat naman si Misha sa napakababaw na dahilan ni Bjorn.
Bigla namang nalungkot si Misha nang kanyang maalala ang ginang na nakaharap nila, marahil ay mabait naman talaga ito at nadala lang ito ng pressure na kumita ng pera dahil sa tax sa Rafdonia. Kung sa ibang pagkakataon lang nila ito nakilala ay baka naging kaibigan pa nila ang mga ito. Hindi maintindihan ni Misha kung bakit ganito ang mga nangyayari. Tinanong naman siya ni Bjorn kung bakit siya naging adventurer. Bagamat ang dahilan ni Misha ay ang makalayo sa kanyang pamilya ay hindi niya maipagkakaila na pera ang isang naging dahilan kung bakit siya naging isang adventurer. Tulad niya ay ito rin ang dahilan kung bakit inatake sila ng mga nakaharap nilang plunderers. Gaya niya ay gusto lang nilang makasurvive sa marahas na mundong ito at ang pera ang isa sa pinakamabisang paraan upang protektahan ang iyong sarili sa iba't ibang klaseng panganib na makakaharap mo. Lalong-lalo na sa mundong ito kung saan pwede kang mamatay kung hindi ka makakabayad ng iyong buwis sa tamang oras. Inalala nila Misha ang sinabi ng ginang kanina na meron siyang mga anak na nag-aantay sa kanilang pag-uwi. Napagtanto nilang dalawa na hindi lang ang buhay nito ang kanyang kinakailangang protektahan. Masalimuot man at masamang tignan ay tingin ng dalawa ay marami silang natutunan sa pangyayaring ito. Patuloy nang naglakad ang dalawa habang nakatali sa isa't isa. Sa ika-109 na oras nila ng pagkakawala sa Witch Forest ay sa wakas ay natagpuan na rin nila ang matagal na nilang hinahanap. Napansin ni Misha ang kakaibang puno at tinawag niya ang atensyon ni Bjorn dahil dito. Hindi may pinta ang saya sa mukha ni Misha. Paulit-ulit niyang tinanong si Bjorn kung totoo ba itong nakikita niya. Kinumpirma ito ni Bjorn at napabuntong hininga na lang siya dahil sa wakas ay nakarating na sila sa lugar na ito. Hindi makapaniwala ang dalawa dahil sa wakas ay nagbunga na ang mga pagdurusa nila. Ito lang ang lugar sa loob ng Witch Forest kung saan pwede kang makapagpahinga ng maayos at ito ay tinatawag na Witch Hut. Itinapat na ni Bjorn ang kanyang kamay upang mabuksan ang Witch Hut. Pinagdarasal niya na sana ay wala na silang maging problema sa pagkakataong ito. Nang mailapat na niya ang kanyang kamay ay mas tumindi pa ang liwanag. May lumabas na system window na sinasabing nabuksan na ang Witch Hut. Ang Witch Hut ay isang lugar na lumalabas sa random na lugar sa loob ng Witch Forest. Nananatili ito sa lugar kung saan siya lumabas sa loob ng 8 oras. Ang negatibong field effect ng Witch Forest ay di gumagana sa loob nito. Tinuturing din itong safe zone na kung saan hindi pwedeng pumasok ang mga monsters. Mahirap hanapin ang lugar na ito pero ito lang ang tanging mapagpapahingahan mo ng matiwasay sa loob ng Witch Forest. Para itong isang maliit na kubo sa gitna ng isang hardin. Maliit man at simple pero maganda ang loob nito. Nahirapan sina Bjorn na hanapin ang lugar na ito. Pasalamat na lang sa matalas na mata at pakiramdam ni Misha at nahanap nila kung saan ito lalabas sa ikalawang pagkakataon. 50 oras na lang ang natitira at malapit nang sumara ang labyrinth para sa mga nakapwesto sa palapag na ito. Onting oras na lang at makaklabas na sina Bjorn. Lumabas ang system window at sinabing may mga taong papasok sa Witch Hut. Nakalagay rin dito na 5 na at puno na ang kapasidad ng pwedeng pumasok dito kaya't kusa na itong maglalocked. Mula sa hardin ay pinagmamasdan ni Bjorn ang Witch Hut. 3 beses nang nakapasok si Misha sa lugar na ito pero ni minsan ay di siya nakaramdam ng pagkasawa. Sinasabi niya ito habang tuwang-tuwang pinagmamasdan ang mga bulaklak. Tinanong niya si Bjorn kung nagagandahan din ba ito sa Witch Hut. Pinagsabihan siya ni Bjorn na tumahimik muna at maghintay dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Sinabi niya na merong ibang taong narito sa loob ng Witch Hut. Di naman makapaniwala si Misha at tinanong kung paano ito nalaman ni Bjorn. Ang maximum na laman ng Witch Hut ay 5 tao lamang at kung mapupuno na ito ay kusang magsasara ang lagusan papasok dito. Napansin ito ni Bjorn at ito na ang naging palatandaan niya na merong ibang tao rito sa loob ng Witch Hut. Medyo kinakabahan si Misha nang malamang. Hindi lang sila ang laman ng Witch Hut. Muli niyang tinanong si Bjorn kung sigurado ba siyang may ibang tao rito. Siguradong sigurado si Bjorn kaya't inaya na niya si Misha na hanapin ang mga ito. Sa gitna ng hardin kung saan may napakaraming dilaw na bulaklak ay nakita ni Bjorn at Misha ang kagamitan ng taong kasama nila sa loob ng Witch Hut. Maigi itong pinagmasdan ni Bjorn at kinilatis. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang taong ito kung saan. Nang kanya itong malapitan ay nakumpirma niya na kilala nga niya ito. Ang taong ito ang isa sa dahilan kung bakit sila nagkawatek-watek na magkakasama. Isa ito sa mga kasamahan ni Elsa na tumugis sa kanila.
Mahimbing itong natutulog sa gitna ng hardin na para bang walang problema. Mukha itong napalaban at puno ng galos sa katawan. Nakilala din ni Misha ang lalaking ito. Binanggit niya rin kay Bjorn na meron ding ibang tao sa loob ng kubo. Sinabi naman ni Bjorn na kinakailangan nilang patulugin ng mahimbing ang mga ito. Habang natutulog ay pinalo niya ang pagmumuka ng taong ito. Pakiramdam naman ni Misha ay tila napalakas ang palo ni Bjorn dito. Ang akala niya ay papatulugan lang nila ito. Kinapos ni Bjorn at Misha ang mga taong natagpuan nila sa witch hut. Namangha at nagulat naman si Bjorn at buhay pa rin ang mga ito pagkatapos ng ginawa niya. Pakiramdam naman ni Misha ay malapit na rin itong pumanaw dahil sa kondisyon niya. Sa sobrang bagbog ng mga ito ay hindi na nga sila kailangan pang itali. Nagbukas si Bjorn ng isang potion at ibinuhos niya ito sa ulo ng isa sa mga lalaking nahuli nila. Sa bigla at sobrang sakit ay napasigaw ito. Napasigaw din ang mga kasamahan niya dahil sa ingay niya. Ginawa ito ni Bjorn para gisingin ang mga ito para matanong niya. Nakilala naman siya ng lalaking ginaising niya. Agad itong humingi ng tawad kina Bjorn. Sinabi niyang isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari sa grupo nila. Sinabi niya na noto lang siya ni Elisa kaya nagawa nila ang mga bagay na iyon. Ikinwento niya ang naging laban nila nung nakaabot sila sa grupo ni Bron. Nang madatnan nila ang mga ito ay 3 na lang sila. Naging kampante silang atakihin ang mga ito dahil tatatlo na lang ang mga ito. Alam nilang kahit anong oras ay pwede silang matakasin ng mga ito kaya't kaagad nilang inatake si Bron ang scout o pathfinder ng grupo. Nagawa nila itong eye injured sa balikat. Hindi ito malalim na injury at parang gasgas lang. Mukhang binabawasan nila ang kwento para dituluyang mayamo si Bjorn sa kanila. Bigla namang may kakaibang liwanag na tumulak sa kanila papalayo. Mabuti at gumana na ulit ang skill ng gauntlet ni Hikurod at nagamit nila ito sa tamang pagkakataon. Sa lakad ng skill na ito ni Hikurod ay bahagya silang nawalan ng malay at nang mahimasmasan sila ay patay na ang kanilang pathfinder. Tinamaan ito ng ice spear ni Leor sa mukha na agad nitong kinasawi. Kinagulat nila ito dahil importante ang pathfinder para sa kanilang grupo. Ngayon ay medyo nakahinga na ng maluwag si Bjorn at Misha nang malamang nakaligtas ang grupo ni Hikurod. Mukhang ang narinig nilang sumigaw noon ay si Bron noong natamaan siya sa balikat. Pinaniwalaan niya kaagad ang mga sinasabi ng mga ito dahil bakas naman sa kanilang mukha na di sila nagsisinungaling. Nung nawala na ang kanilang pathfinder ay hindi na nila nagawa pang sundan sina Bron. Sinubukan nilang sumunod pero unti-unti na silang naligaw. Nagsimula naman ang problema nila sa ika-10 araw mula nang mamatay ang kanilang pathfinder. Nagsimula na silang akiti ni Elisa isa-isa. Nahulog ng tuluyan ang iba sa kanila. Isa si Hans sa mga ito. Noong una ay hindi sila makapaniwala pero nang makita nila na hinigop ni Elisa ang mga buhay ng mga ito ay naniwala na sila. Napagtanto nila na isang Karu evil priest si Elisa at nanganganib ang buhay nilang lahat kung hindi sila tatakas. Pinaliwanag niya kay Bjorn na lahat ng kaguluhang ito ay kagagawan ni Elisa. Niloko lang sila nito at pinapangako niya sa ngalan ng kanilang Diyos na hindi niya intensyong saktan sina Bjorn. Pinatahimik naman siya ni Bjorn dahil wala itong interes na pakinggan ang mga pagmamakaawa nito. Muli siyang humingi ng tawad at sinabing naloko lang sila ng bruhang si Elisa. Alam niyang para silang mga tanggang madaling nagpoto sa mga kasinungalingan nito kaya't lubos siyang humihingi ng tawad. Dinagdag niya rin na handa silang bayaran ang mga danyos na nagawa nila sa grupo ni Bjorn para lang patawarin sila ng mga ito. Ibinulong ni Misha na kung anong magiging desisyon ni Bjorn ay handa siyang sundin ang mga ito. Hindi naman sigurado si Bjorn kung ano bang nararapat na gawin niya sa mga adventurers na ito. Marami-rami na siyang napaslang na tao mula nang pumasok siya sa mundong ito. Pero lahat ng iyon ay nagawa niya lang para protektahan ang kanyang sarili. Lahat din ng mga taong tinapos niya ay natural na may masasamang mga ugali. Pero iba ang mga adventurers na ito. Kahit na nahirapan siya ay sa huli ay wala namang napahamak. Patuloy na nagmamakaawa ang 3 bihag ni Bjorn. Iba ang sitwasyong ito kumpara sa mga naunang naranasan ni Bjorn. Maigi niyang pinag-iisipan kung nararapat bang tapusin ang mga bihag nilang ito. Makatarungan ba kung ito'y kanyang gagawin? Pakiramdam niya ay nasa harap siya ng hukuman ngayon at nililates siya ng katauhang barbarian at katauhan niya nung siya ay nasa Earth pa lamang. Sinasabi ng katauhan niyang barbarian na ano namang mali sa pagkitol sa mga ito.
Mas mapapadali ang buhay niya at makakaiwas siya sa mga pwede pang danasin niyang problema kung pakakawalan niya ang mga ito. Pinapaliwanag naman ng dating katauhan niya na hindi tamang kumitil ng buhay dahil lamang sa simpleng pagkakamali. Hindi ito tama at lubha itong makaka-damage sa moral values niya. Nang marinig ito ni Bjorn ay naisip niya na ang ganitong moralidad ay hindi naman gumagana sa mundong ito. Kung gusto niyang makasurvive ay kinakailangan niyang maging matigas at magdesisyon kung alin ang mas makabubuti sa kanya. Mukhang nakapili na ng sagot sa kanyang tanong si Bjorn pero ganun pa man ay malalim niya pa rin itong pinag-iisipan. Tinanong niya si Misha kung ano ba ang nasa isip niya. Sinabi naman ni Misha na nahihirapan na siyang pagkatiwalaan ang mga taong ito. Hindi na niya maalis na magtataksil din ang mga ito sa huli lalo na't nakalaban na nila ang mga ito nung nakaraan. Dinagdag pa niya na kahit isa lang itong pagkakamali ay tinangka pa rin ng mga ito na wakasan ang kanilang mga buhay. Sa dahilang iyon ay hindi niya magawang mapatawad ang mga bihag nilang ito. Kahit na nalulungkot ay hindi pa rin magawang hindi magduda ni Misha sa mga taong ito. Ngayon ay napagtanto na ni Bjorn ang kanyang kailangang gawin. Mas naging malinaw na ang pag-iisip niya ngayon salamat sa narinig niya mula kay Misha. Hinawakan na niya ng mahigpit ang kanyang sandata at sinimulan ng atakihin ang mga bihag nila. Susundin niya ang landas na ito dahil nandito siya ngayon sa Dungeon and Stones at kung palambot-lambot siya sa mga desisyon niya ay siguradong ipapahamak siya nito. Itinaas na niya ang kanyang sandata. Hanggang sa huli ay humihingi ng tawad ang kanilang mga bihag. Alam ni Bjorn na isang pagkakamali lang ang nagawa ng mga ito. Pero pakiramdam niya ay kung hahayaan niya lang ang mga ito ay siguradong mauulit pa nila ang ganitong pagkakamali. Tinapos na ni Bjorn ang buhay ng kanilang mga bihag na adventurers. Lumabas sa isang Windows system na dahil nakasampung pagpalang na siya ay tataas ng 1 point ang kanyang mentality. Habang pinagmamasdan niya ang mga wala nang buhay na katawan ng mga taong kinitil niya ay naisip niya na buong buo na ang loob niya. Handa na siyang mabuhay ng buong puso bilang si Bjorn anak ni Yandel. Kinakailangan niya ang mentalidad na ito kung gusto niyang makasurvive sa marahas na mundo ng Dungeons and Stones. Hindi lang sa pangalan kundi isang ganap na barbarian. Ito ang kinakailangang tanggaping buhay ni Bjorn mula ngayon. Halata sa kilos ni Bjorn na hindi basta-basta ang naging desisyon niyang ito. Tulala siya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinamusta naman siya ni Misha? Tinanong nito kung okay lang ba siya. Sinabihan naman siya ni Bjorn na wag nang mag-alala at simulan ng kunin ang mga kagamitan ng mga ito. Habang nasa loob ng witch hut ay tinanong ni Misha kung anong gagawin nila sa mga bangkay ng mga bihag nila. Nakita niyang hinihila ni Bjorn ang mga ito papunta sa chiminya. Nagtanong si Misha kung anong balak nitong gawin sa mga ito. Sinabi niyang ito ang nararapat na gawin. Mukhang ginagawa niya ito para wala nang matirang ebidensya. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit niya sinusunog ang mga bangkay nito. Lumabas ang mga Windows system na nagsasabing nadagdagan pa ang oras ng pagbubukas ng witch hut dahil sa kanilang ginawang alay. Unti-unti nang tinupok ng apoy ang mga bangkay ng mga minalas na adventurers. Katulad lang din ito ng sa laro isip ni Bjorn habang pinagmamasdan ang apoy na nagkubli ng kanyang kasalanan. Dahil sa tatlong bangkay na ito ay magagawa nilang magpahinga pa ng dagdag ng 24 oras pa. Kada alay ay may dagdag 8 oras na extension sa oras ng witch hut. Kinakabahan naman si Misha sa inaasal ni Bjorn. Kaya't tinanong niya kung ayos lang ba ito. Tinanong naman siya ni Bjorn kung wala ba itong balak na magpahinga. Hindi naman ito makapagsalita at mukhang nabigla pa sa mga nangyari. Hindi na naantay pa ni Bjorn ang sagot ni Misha at nauna na siyang magpahinga. Nilapat na niya ang mukha niya sa higaan alam niyang mas komportable ito at mas mabilis siyang makakatalog at mas mabilis niyang makakalimutan ang ginawa niya. Kinakailangan niyang maging isang ganap na barbarian kung gusto niyang tumagal sa lugar na ito. Mukhang kinakailangan niya munang kalimutan kung sino siya bago makarating sa lugar na ito. Habang natutulog ay napanaginipan niya ang naging buhay niya sa Earth. Mahimbing siyang natutulog nang bigla siyang maalimpungatan. Bigla siyang nagising at nang siya ay tuluyan ng mahimasmasan ay naramdaman niyang katabi na niya si Misha. Nakatulog na rin ito banda sa kanyang paanan. Mahimbing itong natutulog at naglalaway pa. Biglang napabalikwas si Bjorn at naalalang walang nagbantay sa pagtulog nila. Inalala niya rin ang mga bagay na napanaganaypan niya habang siya ay natutulog kanina. Ang pamumuhay niya sa katawan ng malakas na barbarian na ito at pakikipaglaban sa mga halimaw at ibang adventurers.
Ito na ang bagong realidad niya bilang si Bjorn. Iniisip niya kung gaano katagal na siyang natutulog. Mahimbing pa rin ang tulog ni Misha at nananaginip pa rin ito. Mukhang hindi komportableng matulog sa upuan kaya't lumipat siya sa kama kasama ni Bjorn. Gingising na siya ni Bjorn pero humiling pa siya ng 5 minutong palugit. Nagalit naman si Bjorn kaya't sinigawan na niya ito para tuluyan ng magising. Isang araw na lang at magsasarado na ang labyrinth at 1 oras na lang ang nalalabi bago magsara ang witch hut. Nalalapit na ang oras kung kakayanin nilang makasurvive ng isa pang araw ay makakalabas na sila sa labyrinth at makakabalik na sila sa Rafdonia. Kumain na sina Bjorn at Misha habang inaantay ang pagsasara ng witch hut. Nagrereklamo si Misha sa hirap ng ekspedisyong ito. Sa oras na makabalik siya sa syudad ay sinisiguro niyang maliligo siya kaagad. Tinanong rin niya si Bjorn kung ano bang gagawin nito sa oras na makabalik sila sa Rafdonia. Wala namang naisagot si Bjorn dahil wala naman siyang plano. Nagsara na ang Witch Forest at muli na silang nakalabas. Bamalit na rin ang mga negative debuffs na dala ng Witch Forest. Sa kanilang paglabas laking gulat ng dalawa dahil napakalaki ng pinagbago ng Witch Forest. Naging pula ang buong paligid nito. Tinanong ni Misha si Bjorn kung anong nangyayari. Mukha namang alam ni Bjorn ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Mukhang nakumpleto na ang offering sa Witch Hut para lumabas ang special condition sa lugar na ito. Ang Lord of Chaos na si Ryakis ay nagsimula ng maglibot na palapag na ito. Papa, ano kaya malalagpasan ni Bjorn ang sakunang ito? Papa, ano nila malalagpasan ang Lord ng palapag na ito? Ito na ang mga eksenang sumunod pagkatapos nilang lumabas sa Witch Hut. Hindi makapaniwala si Misha na lumabas na ang Floor Lord. Lalo pa ngayong hirap na hirap sila dahil may tumutugis sa kanilang plunderers bukod pa doon ay nahiwalay sila sa kanilang mga kasamahan. Napakaraming tanong na gumugulo sa kanyang isipan ngayon. Diretso naman siyang sinagot ni Bjorn na marahil ay nangyari ito dahil sa kanila. Naalala pa ni Bjorn ang pagsunog nila sa mga labi ng mga naging bihag nila. Kabilang pa naman ito sa mga orasayon para mapalabas ang Floor Lord. Nabigla naman si Misha sa natanggap na balita. Hindi niya maisip kung paanong sila ang may kagagawa nito. Sa mga impormasyong kasing nalakap ni Bjorn ay 10 taon na ang nakaraan nung huling may mag-summon dito. Inakala niya na okay lang magsunog ng bangkay dahil 3 lang naman ito. Di niya inaakala na may nagsunog na ng 4 na bangkay na nauna sa kanya. Agad siyang sinisi ni Misha nang marinig ang mga ito. Sinabi niya na mapapahamak sila ng dahil kay Bjorn at ito na ang magiging katapusang dalawa. Sinasabi niya ito habang nanginginig sa takot. Pinatahimik sa siya ni Bjorn at baka may makarinig pa sa kanila. Binili niya rin kay Misha na huwag itong ipagsasabi dahil ikakapahak nila ito. Sa oras na malaman ng mga adventures sa palapag na ito na sina Bjorn at Misha ang may sala kung bakit lumabas ang Lord. Nasisigurado ni Bjorn na bibitayin sila ng mga ito sa oras na marinig nila na si Bjorn ang may sala. Tuluyan nang naiyak si Misha. Patuloy niyang sinisisi si Bjorn. Nagsisisi siya kung bakit siya nakinig sa isang barbarian. Hindi naman maintindihan ni Bjorn ang ugali ni Misha. Kanina lang ay kulang na lang ay magpakasal na sila pero ngayon ay itinatakwil na siya nito na parang meron siyang nakahaawang sakit. Kahit papano ay may maganda pa ring nangyari sa paglabas ng Lord ng Palapag. Dahil dito ay nawala na ang negative effect o status abnormality ng Witch Forest kaya't madali nang makakalabas sina Bjorn at Misha kahit wala pa silang scout na kasama. Kinakailangan na nilang makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kaya't nagsimula na ang paglalakbay ng dalawa. Nanginginig man sa takot ay pinilit ni Mishang kumilos dahil ayaw niya ring maiwang mag-isa. Babalik sina Bjorn at Misha kung saan sila nanggaling bago pumunta sa Witch Forest. Pupunta sila sa Orc Settlement kung saan matatagpuan ang Jarwi Clan. Ang Jarwi Clan ay isang malaking clan na active sa 6th floor pataas. Ang bilang ng mga miyembro nila ay daan-daan na. Nakuha ni Bjorn ang mga impormasyong ito kay Hikurod ang dwarf na kasamahan nila. Mapapataas nila ang tayense nilang makaligtas kung gugrupo sila sa mga ito. Kahit na pumanaw sila ay mas okay nang lumalaban. Kaya't kailangan talaga nilang makisiksik sa clan na ito.
Hindi lahat ng miyembro ng Jarwi clan ay narito sa palapag na ito. Gayunpaman para makapag-hunt sa lugar na ito ay kinakailangan nilang magpadala ng maraming tao. Base na rin ito sa nakita ni Bjorn na dami ng mga tiga Jarwi clan nung naka-airingan nila ang mga ta. Pagpunta ni Misha at Bjorn ay dumambad sa kanila ang napakaraming tao. Nagkakagulo na ang ibang adventurers. Inaawat naman sila ng isang lalaki na nagmula sa Jarwi clan. Lahat ng tao na ay kinakabahan na sa mga pwedeng mangyari. Alam ng mga ito ang kakayahan ni Ryakis ang Floor Lord. Iba-iba ang dahilan ng mga adventurers na pumunta dito. Nalaman ng iba na merong high-rankang wizard na pinadala ang Jarwi clan. Habang ang iba naman ay nagpunta dito para akusahan ang Jarwi clan dahil iniisip nila na ang mga ito ang nag-summon sa Floor Lord. Hindi na nila maiiwasan ang ganitong gulo dahil nagpapanik na ang lahat. Napabuntong hininga na lang si Bjorn sa kanyang mga nakita. Nakakaramdam naman ng lungkot at awa si Misha para sa mga adventures na ito. Isa sa mga tiga Jarwi clan ang nag-cast ng spell na nakakapagpa-relax. Ginamit nila ang priest na ito para mapahupa ang sitwasyon. Nagsalita na ang isang lalaki na mukhang leader malaan sa Jarwi clan. Sinabi niya na walang dapat ay panggamba ang mga tao sa ang lugar na ito ay safe at mapreprotektahan sila ng Jarwi clan ng maayos. Nagcast din ng spell ang kanilang priestess ng evil banishing spell upang maprotektahan ang lugar na ito. Nagkalat din sa paligid ang kanilang high-rankang scouts para magbantay sa perimeter. Isang araw na lang at magsasara na ang third floor dungeon. Nangako ang Jarwi clan na protektahan ang mga ito base na rin ito sa kanilang sinumpaang tungkulin sa royal family. Pinanggako niya na gagawin nila ang lahat para makauwi ng ligtas ang lahat ng adventurers dito. Natahimik at kumalma naman ang mga adventurers lalo ngayong nakakita sila ng liwanag. Gayunpaman ay magseset ng rules ang mga tiga Jarwi clan. Kung sino mang ayaw sumunod sa mga ta ay wala na silang magagawa kundi sipain ang mga ito. Biglang naging seryoso ang atmosphere. Maging sina Bjorn at Misha ay seryosong nakinig sa mga ito. Napansin ni Bjorn na magaling ang nagsasalita sa harapan dahil kahit maiksi lang ang naging mensahe nito ay malinaw at madali itong intindihin. Maski ang ibang may ingay ay napatahimik sa mga sinabi nito. Magpapasalamat din siya na may nagcast ng evil banishing spell kaya't makakapagpahinga sila kahit papaano. Ang evil banishing spell ay isa sa mga core skill ng isang priest. Gumagawa ito ng isang safe zone na kung saan pwedeng makagalaw ng malaya ang mga ibang adventures habang pinoprotektahan naman ang mga ito laban sa mga halimaw. Hindi hinahayaan ng shield na ito na may makapasok na monsters hanggang ito ay active. Umupo muna sina Bjorn at Misha sa isang puno para makapagpahinga at makapag-isip. Nagpapasalamat si Bjorn dahil hindi na nila kailangang problemayan na masisipa sila palabas ng safe zone. Gayunpaman ay hindi sila dapat pakampant dahil anumang oras ay pwede na namang magkagulo. Tinanong ni Bjorn si Misha kung tiwala ba ito sa tenga niya. Hindi naman sigurado si Misha pero sinabi niya na maraming nagagandahan sa tenga niya. Naasar naman ng bahagya si Bjorn dahil ang slow ni Misha. Kaya't niliwanag pa niya rito na pandinig nito ang tinutukoy niya. Nais niyang malaman kung pwede nilang magamit ito pang marites. Agad namang sinabi ni Misha na confident siya sa tenga niya sa ganung bagay. Sinagot niya ito ng mabilisan habang nahihiya sa kababaohan niya. Inutusan siya ni Bjorn na makinig sa usapan ng iba sa paligid. At kung meron silang mapapakinabangang impormasyon ay sabihin ito sa kanya. Marami ang nag-uusap ng sabay-sabay kaya nahihirapan silang i-filter ito. May nag-uusap at sinasabing 10 taon na ang nakalilipas mula nang masaman ang Floor Lord. Kahit alam na ito ni Bjorn ay na-confirm nito na tama ang impormasyong alam niya. Marami ding nagtataka kung sino ba ang nag-activate ng delubyong ito. Gayunpaman ay marami ang nagpapasalamat dahil merong 6th floor clan dito na handa silang tulungan. I believe sila at ngayon lang sila nakakita ng malaking clan na lalaban.
Hindi sila makapaniwala na makakaya nitong mag-cast ng napakalaking evil banishing spell. Sa mga impormasyong nalaman ni Bjorn ay lalong lumalakas ang kutob niyang may pinaplano ang Jarwi clan kaya sila nandito. Kung tama ang hinala niya ay magandang sag-alan ito para makaligtas sila sa sitwasyon nila ngayon. Lumipas pa ang ilang mapayapang oras. Mahimbing na nakatulog si Misha habang nakasandal kay Bjorn. Sa sobrang himbing ay tumutulo pa ang laway nito. Nang mapansin ito ni Bjorn ay bigla niyang tinanggal ang braso niya na sinasandalan ni Misha. Nagising na sa matinding kakauntog si Misha. Tinanong niya si Bjorn kung ano na ba ang nangyari. Sinabi naman ni Bjorn na malapit nang maganap ang hinala niya. Nagtataka naman si Misha at di maintindihan ang mga sinasabi ni Bjorn. Sinabihan siya nito na magmasid-masid sa paligid. Pinaliwanag niya na napakaraming adventures ang nagpuntahan dito. Hindi naman maisip ni Misha kung anong mali kung marami sila. Mas okay nga yun kasi mas maraming lalaban sa Floor Lord pag nagkataon. Pinaliwanag naman ni Bjorn na importante ang order sa ganitong sitwasyon. Nasa 500 adventurers na ngayon ang nagkumpulan dito. Ang kayang kontrolin at isupervise ng Jarwi clan ay nasa 50 katao lamang. Nagtanong si Misha kung ano na ang mangyayari sa kanila ngayon. Sinabihan naman siya ni Bjorn na maghintay muna sila at mag-abang kung ano ang gagawin ng Jarwi clan. Muling tinawag ng lalaking tumatayong leader ng Jarwi clan sa lugar na ito ang atensyon ng lahat. Sinabi niya na ang evil banishing spell ang dahilan kung bakit sila ligtas ngayon. Ang lugar na ito ang nagsisilbing safe zone ngayon dito sa ikatlong palapag. Pero kinakailangan daw ipakita ng mga adventurer na ito ang suporta nila sa priestess at mag-alay sa kanyang Diyos. 1,000,000 stones kada individual ang hinihingi nilang alay. May kilala akong ganto Balik tayo sa eksena. Kinakailangan nilang bayaran ito kaagad alay kaagad. Pwede silang mag-alay ng magic stone o kagamitan. Napabilib naman si Bjorn sa estilo ng mga ito. Hindi talaga pera ang target nila. Ang gusto nilang makuha ay ang mga sandata ng mga adventurers upang maiwasang magkagulo. Alam nilang walang dalang 1,000,000 stones ang mga ito kaya't gamit ang makukuha nila. Para makontrol nila ang ganitong kalaking crowd ay kailangan muna nilang kumpiskahin ang mga kagamitan ng mga ito. Sinabi ng lalaki na tiga Jarwi clan na magsisilbing alay sa divine deity at protection fee ang 1,000,000 stones na hinihingi nila. Sinabi din niya na di kailangang mangamba ng mga ito kahit wala na silang kagamitan dahil nandirito naman sila para protektahan ang mga ito. Sa huling sinabing ito ng lalaki ay hindi kumbinsido si Bjorn. Hindi maaalis nito ang pangamba ng mga tao dahil kahit napakalakas na ng evil banishing spell ay hindi nito kayang pigilan ang Floor Lord. Alam ni Bjorn na hindi makakaya ng mga tiga Jarwi clan na talunin ang Floor Lord. Pero kinakailangan nilang sumunod sa mga pinag-uutos nito na isuko ang kanilang mga armas. Mabuti na lang at madaming gamit na dala sina Bjorn at hindi na nila kailangang pang isuko ang kanilang mga panlaban para lang mapunan ang 1,000,000 stones. Inutusan na niya si Misha na ihiwalay na ang mga gamit na iaalay nila. Nagpapasalamat si Bjorn at siniswerte pa rin sila kahit papaano. Marami-rami ding items ang naipon nila. Sana lang at hindi sila paghinalan sa mga items na na-loot nila. Hindi naman makapapayag ang ibang mga adventurers dahil kung isusuko nila ang lahat ng meron sila ay papano din sila sa gutom o bibitayin din sila sa di pagbabayad ng buwis. Hindi nila maatim na kailangan nilang isuko ang lahat para lang makaligtas ng isang araw. Dumarami na ang mga adventurers na di natutuwa sa pamamalakad ng mga tiga Jarwi clan. Gaya nga ng hinala ni Bjorn ay madaming may ayaw magbayad at nag-alisan na lang at lumabas sa area ng evil banishing spell. Bumalik na si Misha at sinabing nakabayad na sila ni Bjorn sa Jarwi clan. Sa tansya ni Bjorn ay 300 adventurers na lang ang natira at nakapagbayad. Ibig sabihin nito ay kumita ang Jarwi clan ng 300 milyon.
Bilib na si Bjorn sa plano nila dahil kumita na sila ng pera ay nabawasan pa nila ang mga taong kailangan nilang protektahan. Tila naman hindi nangrungrubol mo si Misha at umupo muli sa tabi ni Bjorn. Pero kahit parang nagiging flawless na ang mga pangyayari ay hindi pa rin nawawala ang kaba ni Bjorn. Dahil kailangan pa rin nilang magdasal na di na sila mapuntahan ng Floor Lord. Parehas na umaasa ang mga taong natira sa safe zone at mga taong umalis na hindi nila makasalubong ang Floor Lord. Sa lawak ng ikatlong palapag ay mas malaki ang Tyense na hindi mo ito makita kesa sa makaharap mo ito. Naiiba naman si Bjorn sa lahat dahil ang lagi niyang iniisip ay ang worst case scenario. Kahit maliit ang Tyense ay kinakabahan pa rin si Bjorn dahil sobrang malas niya. 5 oras na lang ang nalalabi bago magsara ang ika-3 palapag. 5 oras na lang ang aantayan ni Bjorn at muli na siyang makakapagpahinga sa mamahalin niyang kwarto. Pero gaya nga ng hinala niya, dumating na ang sandaling kinatatakutan niya. Nagsimula ng umulan ng maitim na likido sa safe zone. Rain of Despair, passive skill ito ni Ryakis ang Floor Lord dito sa ikalong palapag. Nagkaroon si Bjorn ng negative buff na may continuous damage dahil sa chaos attributes malaki din ang binaba ng kanyang magic resistance. Bukod sa napakalaki ng sakop ng skill na ito ay binabasa rin ito ang sahig kaya't mas lalong mahihirapang makagalaw ang mga taong tinamaan nito. At sa patuloy na pagkabasa sa ulan na ito ay naiipon na ang chaos attribute sa isang tao na siyang lumilikha ng matinding confusion dito. Nahihirapan ng kumilos si Misha pero pilit niyang tinawag ang atensyon ni Bjorn. Itinuro niya dito ang paparating ng Floor Lord si Ryakis. Sumigaw ito ng napakalakas na parang isang war cry, na siyang nagpakaba sa mga natitirang adventurers. Nang makita ng lalaking leader ang papalapit ng si Ryakis ay tinanggap na niya kaagad na malaki ang mawawala sa kanila. Pero gayunpaman ay kailangan nilang gawin ang lahat kung gusto nilang makalabas ng buhay sa labyrinth. Humudyat na siya sa kanyang mga kasamahan at sinabing paparating na ang Floor Lord. Sinabi niya sa mga ito na ilabas na ang lahat ng mga bagay na kanilang prepare para panlaban sa Floor Lord. Ang lahat ng mga kasamahan niya ay gumamit na nga mga mamahaling scrolls para lang mapataas ang stats nila bago harapin si Ryakis. Itinusok na ng leader ang Flag of the Sun Lord para ma-activate ang isang field effect buff. Dahil dito ay lahat ng sandata ng mga kasamahan niya ay magkakaroon ng Sun attribute na mabisa panlaban kay Ryakis. Nagulat naman si Bjorn dahil sa isang iglap ay naubos na kaagad ang milyong-milyong halaga na consumables. Mukhang seryosa talaga ang mga tiga Jarwi clan sa labang ito. Sinabi pa ng kanilang leader na hindi nila kailangang magtipid at marami silang supply. Kinakailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya nila para makasurvive sa sitwasyong ito. Napahanga si Bjorn sa mga tiga Jarwi clan. Mukhang hindi lang siya ang nag-iisip ng worst case scenario. Handang-handa ang mga ito sa magiging laban nila. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam pagkakampante si Bjorn. Ngayon ay nauunawaan na niya na hindi niya dapat maliitin ang mga tiga Jarwi clan. Dahil ang mga taong ito ay batikan na sa mga ekspedisyon at ang mga ito ay handang ailay ang buhay nila sa labang ito. Hindi lang basta swerte ang nagdala sa kanila sa posisyong kinalalagyan nila ngayon. Humudyat na ang lalaking leader at sinabing pumunta na sila sa kani-kanilang posisyon. Maghanda na sila dahil pipigilan nila si Ryakis sa kahit anong paraan.